Welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hapunan kasama si Itay, at ang bagay na matagal niyang di masabi. Sa bawat tunog ng kutsarang tumatama sa pleto, ramdam ang bigat ng katahimikan. Sa gilid ng mesa, tahimik lang si Itay, pinagmamasdan ang adobong manok na ilang ulit nang ininit sa kalan. Anak, kain na, mahina niyang sambit, habang ang kamay niya ay bahagyang nanginginig sa pag-abot ng ulam. Nakaharap sa kanya si Angelo, bagong uwi mula Maynila, bitbit ang kaunting pasalubong at mga matang nag-abang. Kahit gutom, tila may hadlang sa lalamunan niya, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa tanong na paulit-ulit sa isipan. Bakit parang may bumabagabag kay Itay? Sa bawat subo, dumadalas ang sulyap ni Angelo sa ama. Napansin niyang paulit-ulit lang inukit ni Itay ang kanin sa pleto, pero hindi sumusubo. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Angelo, bahagyang lumakas ang boses. Napatingin si Itay, ngumiti, ngunit bakas sa mga mata ang pilit na tapang. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to, bulong ni Itay, habang pinipisil ang kanyang kutsara. Napahinto si Angelo. Mula sa labas, maririnig ang tahol ng mga aso at ang mumunting yabag ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ngunit sa loob ng bahay, para bang huminto ang oras. Angelo, bagaman di sigurado sa gusto niyang marinig, ay nagsalita. Sabihin niyo na po, Tay. Huminga ng malalim si Itay. Pumikit. At pagkatapos, idinilat ang mga matang puno ng luha. Ang totoo. Naputol ang kanyang salita. Napatingin siya sa larawan ng kanilang yumaong ina sa altar. Ang totoo ay hindi ko kailanman nasabi sa'yo ang tungkol sa... Naglakad si Angelo papalapit, nanginginig ang boses. Tay, tungkol saan? Muling tumahimik si Itay. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na sobre, kulay lumang kahoy ang pagkakadisenyo. Dito, anak, dito nakasulat lahat. Tumayo siya. Lumapit sa altar. At tahimik na inilapag ang sobre sa paanan ng larawan ni Nanay. Angelo, habang pinagmamasdan ang eksena, ay tila hinihigop ng bigat ng katahimikan. Anak, bago mo yan basahin, kailangan mo munang marinig ang kwento ng gabi bago siya nawala. Napasinghap si Angelo. Tay, anong ibig ninyong sabihin? Ang mata ni Itay, gayon ay pulang-pula, nanlilisik sa emosyon. May tinago siya sa atin. At ako ang naging dahilan kung bakit hindi niya yun masabi. Ang mga ilaw sa kisame ay bahagyang nagkurap. Sa labas, lumakas ang hangin. Tumilamsik ang alikabok sa bintana. Itay, gayoy nakaupo na muli, hawak ang maliit na rosaryo ni Nanay. Angelo, dahan-dahang lumapit. Naupo sa tabi ng ama. Tay, handa po akong makinig. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Itay, may biglang kumatok sa pintuan. Malakas. Mabilis. Sunod-sunod. Napatinginan silang dalawa. Tay, may inaasahan po ba kayong bisita? Umiling si Itay. Muling tumunog ang katok. Gayon, mas madiin. Mas nagmamadali. Tumayo si Itay, lumakad papunta sa pintuan. Anak, hawakan mo to, iniabot niya ang sobre kay Angelo, sabay kindat na puno ng lungkot. Pagkabukas ng pinto. Isang matandang babae, nakaitim, basang-basa, nanginginig. Tomas, bulong ang babae. Panahon na. Napaatras si Itay. Si Angelo agad na lumapit, pilit na kinikilala ang matanda. Ngunit nang magtagpo ang mata nila, pakiramdam niya ay para siyang nakakita ng multo. Itay, nanginginig ng mga kamay, ang boses ay halos walang tunog. Anak, siya ang dahilan kung bakit. Kung bakit nawala ang nanay mo. Angelo ay napaatras, hawak pa rin ang sobre, nanginginig na rin ang mga daliri. Tay, anong ibig ninyong sabihin? Sino po siya? Ang matandang babae ay dahan-dahang lumapit sa loob ng bahay, ang bawat hakbang ay may dalang bigat, tila ba bawat yapak ay bumabalik sa isang madilim na alaala. Tomas, hindi na natin kayang itago pa. Sabihin mo na sa anak mo ang totoo, mahina pero matalas ang tinig na matanda. Itay, si Tomas ay napaupo sa gilid ng bangko, parang naupos na kandila. Angelo, gayon ay may halong galit at takot sa puso, ay muling nagsalita. Tay, ano po ba talaga itong lahat? Sino siya? Humugot ng lalim na hininga si Tomas. Anak, siya si Dolores. Napatingin si Angelo sa matanda. Walang naalala. Siya ang tunay mong ina. Parang biglang nanahimik ang buong mundo. Angelo, parang nawala ng pandinig. Ang mga salitang binitawan ng kanyang amay paulit-ulit na umugong sa kanyang isip. Tunay kong ina, mahinang bulong ni Angelo. Tumulo ang luha sa mata ni Dolores. Matagal na tayong pinaghiwalay. Akala ko hindi ko na kayo makikita, ay niya habang dahan-dahang lumuhod sa harap ni Angelo. Anak, pinilit lang akong lumayo. Tay, ano to? Ano pong ibig sabihin nito? Tomas, gayon ay tuluyan ng humahagulgol, ay tumayo. Nilapitan ang mag-ina.
Ang totoo, anak, si Dolores ang unang asawa ko. At ikaw ang bunga ng pag-ibig naming dalawa. Nanlaki ang mata ni Angelo. Pero sinanay Anita. Ikaw ang anak niya sa puso, pero hindi sa sinapupunan. Nang hina ang tuhod ni Angelo, napaupo sa silyang kahoy na malapit sa altar. Bakit ninyo to itinago sa akin? Dahil iniwan kami ni Dolores noon sa mga panahon na gipit at magulo ang buhay. Akala ko'y pinili niyang talikuran kami. Galit ako. Kaya nung dumating si Anita, pinili kong kalimutan ang lahat. Hanggang sa mabalitaan ko, hindi pala niya ginusto ang pag-alis. Dolores, nanginginig ang tinig, ay nagpatuloy. May nagbanta sa buhay ko't sa inyo noon. Kaya ako lumayo. Pinilit akong itago ng mga kapatid ko sa Bohol, matagal akong pinaghintay. Pero araw-araw, ikaw lang ang laman ng dasal ko. Angelo, habang pinapahid ang luha sa pisngi, ay muling tinanong. Bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Dahil ngayon lang ako pinayagang bumalik, sagot ni Dolores, at dahil may isa pa akong kailangang sabihin. Tumingin siya kay Tomas. Hindi lang ako ang nagbalik. Tumayo si Dolores. Lumapit sa pinto. Kumatok siya 1 beses. 2 beses. May mga yabag sa labas. At mula sa dilim, isang binatang lalaki ang dahan-dahang lumitaw, hawak ang isang lumang laruan, isang pulang kotse, kalawangin na. Napatayo si Angelo. Ang kanyang puso, tila huminto sa pagtibok. Siyang. Dolores ay tumango habang lumuluha. Ang kapatid mo matagal na naming itinago. Dahil akala naming hindi na kayo dapat magkita. Angelo ay tulala, nakatitik sa binatang papasok sa kanilang tahanan, tila isang aninong bumalik mula sa nakaraan. Ang binata, maputla ang balat, malamlam ang mga mata, ngunit ang anyo ay tila pamilyar. Ang pangalan niya ay Elian, bulong ni Dolores. Elian, ulit ni Angelo, mahina, parang sinusubukang alalahanin kung kailan niya huling narinig ang pangalang iyon, kung narinig niya man talaga. Tumingin si Tomas kay Angelo, puno ng dalamhati ang kanyang boses. Anak, si Elian ang kapatid mong kambal. Para bang binuhusan na malamig na tubig si Angelo. Kambal? Pero, tay, bakit hindi niyo kailanman nabanggit? Peti si Nanay Anita, hindi man lang nagsabi. Hindi niya alam, anak, mabilis na sagot ni Tomas. Nang akala ko'y iniwan kami ni Dolores, itinuring ko ang lahat bilang isang panibagong simula. Sa sakit, sa galit pinutol ko ang ugnayan. Lumapit sa Elian, hindi pa rin umimik. Angelo, bagaman puno ng gulo sa isipan, ay hindi mapigilang mapansin ang kaparehong kurba ng mata, ang hugis ng panga, ang tikas ng tindig. Parang nananalamin siya sa isang bersyon ng sariling hindi niya kailanman nakilala. Matagal ko na kayong hinahanap, sa wakas ay nagsalita si Elian, mahina ngunit diretso. Hindi ko man maalala ang mukha mo, Angelo, pero may mga gabi sa ampunan na napapanaginipan kita. Lagi may isang batang kasama ko sa ulan, pareho tayong basa, pero hawak mo ang kamay ko. Napakapit si Angelo sa gilid ng mesa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, galit, takot, lungkot, bulalas niya, nanginginig ang boses. Pero ang tanong ko, bakit ngayon? Bakit kailan lang kayo bumalik? Dolores ay lumapit, tinangkang hawakan ang kamay ni Angelo. Dahil may sakit ako, anak, dahan-dahan niyang sabi. At sa pagitan ng mga hikbi, ibinulsa niya ang papel mula sa bag, isang medical na resulta. Hindi na ako magtatagal. Gusto kong makita kayong dalawa, bago ako tuluyang mawala. Napapikit si Angelo, pilit pinipigil ang pagluha, ngunit lumagos pa rin ang bigat na emosyon. Elian, tahimik na naupo sa harap ng mesa. Tumitik sa ulam na nakalatag. Adobong manok, sambit niya. Laging yan ang laman ng panaginip ko kahit hindi ko alam kung bakit. Tumawa na mahina si Tomas, bagaman may lungkot ang tinig. Iyan ang paborito niyong ulam nung malilit pa kayo. Tahimik silang lahat sa loob ng bahay. Sa labas, anti-unting bumuhos ang ulan. Mabagal, malamig, tila sumasabay sa bigat ng kanilang mga puso. Si Angelo, hawak pa rin ang sobre, ay napatingin sa altar, kay Nanay Anita. Tahimik niyang nilapitan ito. Ma, kung andito ka man, sana patawarin mo kami sa lahat ng di namin nasabi. Sa likod niya, marahang lumapit si Elian. Nagkatitigan silang dalawa. Walang salita. Walang paliwanag. Ngunit sa katahimikan, may anti-unting paghilom. Biglang tumunog ang isang mahina, pero matinis na kalansing. Napalingon si Tomas. Galing sa ilalim ng mesa. Muli, may kumatok. Isang pamilyar na ritmo. Sunod-sunod. Mas mabilis. Mas madiin. Napatingin si Dolores sa pinto. Hindi siya dapat nandito. Sino? Tanong ni Angelo, nanginginig. Ang tinig ni Dolores ay halos hindi marinig. Ang taong dahilan kung bakit ako pinatago noon, siya ang dahilan kung bakit. Kung bakit nawala ang lahat.
Sa bawat salitang binibigkas ni Dolores, parang lumalalim ang anino sa loob ng bahay. Ang katok sa pinto, gayon ay may halong paggasgas, tila may dalang matinding tensyon. Tomas, bagamat matanda na, ay agad na humakbang papunta sa pintuan. Pinigilan siya ni Angelo. Tay, baka delikado. Ako na lang. Ngunit Dolores ay tumayo rin. Hindi, anak. Ako ang dapat humarap sa kanya. Ako ang may utang. Ako ang may kasalanan. Lumapit siya, marahang pinihit ang seradura. Pagbukas ng pinto, bumulaga ang isang lalaking halos kasing edad ni Tomas. May dalang sombrero, basa ng ulan, at may pilat sa kaliwang pisngi. Dolores, anas ng lalaki. Si Tomas ay napatras. Angelo at Elian ay napatingin sa isa't isa, pakiramdam nila yanti-unti nang nabubuo ang larawan. Ako ito, si Raul, wika ng lalaki. Tahimik. Walang gumalaw. Hanggang sa lumapit si Tomas at itinuro siya. Siya ang lalaking pumasok sa buhay namin, ang dahilan kung bakit bigla kang nawala. Hindi, sigaw ni Dolores. Hindi niya ako pinilit. Pero siya ang nagdala sa akin sa malayong lugar at siya ring nagsabing ligtas ako doon. Akala ko totoo lahat. Hindi ko alam na buntis ka noon, sagot ni Raul, basang-basa ang damit habang nakatayo sa pintuan. Kung alam ko lang, hindi kita iwan. Elian ay lumapit, hawak pa rin ang laruan niyang pulang kotsa. Kayo po ang dahilan kung bakit kami lumaking magkahiwalay. Hindi makasagot si Raul. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Anak, hindi ako karapat-dapat matawag na ama. Pero ngayon gusto ko lang humingi ng tawad. Angelo, bagaman litong-lito, ay lumapit sa kanyang kapatid. Elian, kung siya man ang dahilan, wala na tayong magagawa sa nakaraan. Pero may magagawa pa tayo sa ngayon. Tumango si Elian. Lumapit si Dolores, inilagay ang dalawang kamay sa balikat ng magkapatid. Mga anak, patawad kung ako man ay naging mahina noon. Pero ngayon, kahit saglit na lang ang panahon ko, gusto kong makasama kayo. Gusto kong buuin ang mga nawalan. Lumapit si Tomas, humawak sa kamay ni Dolores. Hindi ko akalaing darating pa ang gabing ito. Pero kung ito ang simula ng paghilom, handa akong yakapin ang sakit. Basta't magkakasama tayong muli. Sa labas, anti-unting huminto ang ulan. Ang hangin ay lumamig ngunit dala na nito ang pakiramdam ng pag-asa. Sa loob ng munting bahay, naupo ang lahat sa mesa, tahimik, walang nagsasalita. Ngunit ang bawat sulyap, ang bawat buntong hininga, ay puno ng kahulugan. Si Angelo, si Elian, si Tomas, si Dolores, at kahit si Raul. Tahimik silang naghapunan. Sa unang pagkakataon, sama-sama. At sa ilalim na mahinang ilaw, may isang larawan sa altar na tila ngumiti. Ang larawan ni Nanay Anita, na kahit wala na, ay tila naroon pa rin, saksi sa muling pagbubuo ng isang pamilyang matagal nang winasak ng panahon. Ngunit sa dilim ng gabi, habang lahat ay abala sa paghilom, may isang sulat sa sobre na hawak ni Angelo. Hindi pa niya nabubuksan. At sa loob nito, ay ang lihim na matagal nang hindi nasasabi. Ang lihim na maaring muling magbabago sa lahat. Angelo ay tahimik lang habang pinagmamasdan ang mga taong nasa paligid na mesa. Si Itay, ngayon ay tahimik na nakangiti, habang pinupunasan ang labi gamit ang panyo. Si Dolores, hawak ang kamay ni Elian, tila ayaw ng pakawalan ang anak na minsan ay nawala sa kanya. Si Raul, bagaman nananatiling tahimik sa sulok, ay may kababaang loob sa mga mata, isang lalaking may bahid na pagsisisi ngunit handang magpakumbaba. Angelo ay muling tumingin sa sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang sulat na isinulat sa luma at nangingitim na papel. Mahinahon niyang binasa sa isip. Anak, kung nababasa mo na ito, ibig sabihin ay dumating na ang oras na malaman mo ang totoo. Hindi ako ang tunay mong ina sa dugo, pero ako ang ina mong nagmahal, nag-alaga, at sumama sa iyo sa bawat gabi ng lagnat at iyak. Hindi ko kailanman ginusto ang kasinungalingan, pinili ko lang ang katahimikan, dahil sa takot na mawala ka. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabi ang lahat habang ako'y buhay pa. Ngunit tandaan mo, mahal kita, higit pa sa sarili ko. At sa bawat hakbang na buhay mo, dalangin ko'y maging buo ka, kahit hindi ako naging sapat na dahilan noon. Mahal na mahal kita. Nanay Anita. Hindi na napigilan ni Angelo ang luha. Lumapit siya sa altar. Pinatong niya ang sulat sa tabi ng larawan ni Nanay Anita. Dinampian niya na halik ang sulok ng frame. Tama ka, kahit hindi tayo magkadugo, ikaw ang nagpalakas sa akin. Ikaw ang nagturo kung paano magmahal. Lumapit si Tomas, humawak sa balikat ng anak. Hindi lahat ng totoo ay madaling sabihin, anak. Pero ngayon, andito tayo't sama-sama. Angelo ay tumango. Humarap siya kay Elian at sa unang pagkakataon, binigyan siya ng yakap. Hindi kailangan ng mga salita. Sa yakap na iyon, nabura ang taon na pagkakahiwalay. Sa labas, sumilip na ang unang bituin sa maaliwalas na langit.
At sa loob ng bahay, sa gitna ng simpleng hapunan, isang pamilyang minsang gumuho ay muling binyo, hindi ng perpektong nakaraan, kundi ng tapang na harapin ang katotohanan at ng pusong marunong magpatawad. At sa gitna ng lahat ng ito ay isang bagong simula. Tahimik. Payapa. Buong buo.